Set 9, Part 3 ng Mathematics Surveying and Transportation Engineering. Bebe. So, ito na yung ating problem. I think this is situational yata tong una natin dito. Situational. Itong dalawang problems actually. Last two problems. Given the following for the parabolic curve, the total length is 300 meters. G1 is negative. Dito na-separate yung negative 3.2% and G2 is positive 1.8%. Ibig sabihin no sag curve ito class. Point of intersection, PI is at elevation 465.92. So nakabaon to sa lupa class. very weird to, may PI sila doon. So anyway, that's the given class. Ito yung mga tanong. Find the mid-chord elevation. So yung chord class no is the length or the line that will connect the PC and the PT. That is the chord. Ang gitna doon, ano daw yung elevation? So nasa area yan kasi sag curve to eh. Ano pa? Find the elevation of the lowest point. Okay? Ito, importante ito para sa mga drainage kung maglagay ka doon ng tatawid sa road doon sa ilalim class. Okay? Kailangan niya na lowest na elevation of the lowest point. Find the tangent offset of the first quarter point on the curve. So doon sa unang, kasi ang ating L ay 300. So unang 1/4 na point. 75 no? 1/4 of 300. So ito yan. Para makita natin no, yung ating gagawin, mag-draw muna tayo ng parabolic curve. Unahin yung class pag-draw ang parabola. Mas madali lang ito, mas magaan yung buhay kapag ganyan. Unahin pag-draw ang parabola, hindi kailangan perfect. Mag-drawing lang tayo dito class para makita nyo yung magnitude saan yung gagawin. Pasensya na sa aking napakagandang drawing, baby. Ito yun. Tapos, malaki to no na pagsag, malaki yung downward negative kaysa sa medyo banayad lang yung upward na 1.8. So, meron tayo ditong downward. This is negative 3.2. Negative 3.2 dito. Ano ka? Bakit ka lumiliko? Walang likuan, baby. Yan. 3.2 dito yung ating PC. That is our PC. Tapos, meron tayo dito mas banayad lang. Sabi natin dito, class, nag-intersect sila. Given tong intersection point eh. So, nandito yung PT. Okay? Kahit hindi perfect yung drawing class, ang importante, alam natin, class, na ang point of intersection, ito yon, ay midway between the PC and the PT. Gitnang-gitna talaga yung class kasi yun yung nature ng parabola. Parabolic curve to eh. So this is the PI. At given ang elevation ito, take note, the PI, given ang elevation ito class, at elevation 465.92. So elevation 465.92, kahit hindi mo to isulat, basta ang importante aware ka na given yan. Okay? So 300 to class, nasa gitnang-gitna tayo dyan sa PI. Ibig sabihin ito ay saan ka na kulay, ito yung sa atin, wag yan, nagamit na yan. Ito ay 150. Okay? 150. So yung ating drawing medyo malayo yung isa, pero 150 to class. Wag lang magpataranta sa drawing na yan. Ang importante, alam mo yung konsepto, no? Gitnang-gitna talaga yan na PI class. Hindi yan mababali kasi geometry yan eh, ng parabola. Nauna, no, is the mid-chord. So, nabanggit ko kanina na ang chord ay the distance or the line that will connect the PC and the PT. Iko-connect to silang dalawa. Connect natin class. Ito yung chord. Gitna class, ito yan, the mid-chord. Tawagin natin to na point M. Ano ang elevation dyan? Nasa area yan kasi ito yung road natin eh. Dito dadaan yung mga sasakyan. Okay? So, ito nasa area yan. What is the elevation of M? Alam natin no, sa ating may direct tayo na formula class. Ang tawag natin dito class, itong distance na to. Actually, kung tama talaga pagka-drawing class, no, ito ay equal actually. Pasensya na hindi tama yung pag-drawing, pero yun yung idea dito class no, sa ginagawa natin kasi dapat makikita mo, alam mo ang principle talaga. Kahit na mali yung drawing mo class, ito kasi na distance, we call this H. At ito rin na distance, H din to class. Equal talaga yan class kung tama yung drawing mo. Equal talaga yan.
Okay? Kasi geometry yan eh. Makikita mo yan mamaya sa kwan. Ako kung hindi mamaya, hindi ko iruduhin dito ng tama na ng scaled na drawing. Hindi natin magawa yan dito class sa manual na drawing. Now, antayan at may formula actually niyan class. Kung memorize mo yung formula, diretso na yon. Kaso no, kung memorize mo lang yung formula tapos makalimutan mo yung iba, hindi mo masolve yung ibang problems dito. Pero for the sake of discussion, isulat ko lang yung formula para sa summit curve, para sa sag curve class, ganito yung formula ng H. L over 8, okay? Tapos G2 minus G1. Take note na ang G1 dito ay negative. Ang idea dyan class ay ma-sum up lang sila. Makuha mo yung total change in grade from slope negative 3.2. Itong slope na to, negative 3.2, hanggang sa slope positive 1.8. Yun yung idea. Kasi kung summit naman class, kung summit curve tayo, isusulat lang natin dito. Kung summit tayo class, ang ating H ay L over 8. Okay, L over 8. Uy, L over 8. G1 minus G2 naman kasi positive ngayon ang G1 kung summit curve tapos bababa sa G2. Okay, yan. G1 minus G2. Ang idea pa rin kasi negative ng G2, ma-add pa rin, minus negative. Kung negative yung G2. So, ma-add pa rin, makuha pa rin yung total change in grade. Ito yan dito. G2 minus G1, ma-sum up pa rin na class. Yun yung value ng H. Pag meron kayo nito, di tapos na, kuha mo yung M. Elevation ng M. So, assuming na alam natin to class, isulat natin yung value. L is 300. Yan yung L all over 8. Given yan. Tapos G1 at G2 is 1.8, 0.018. Natural, ilagay natin sa decimal. Minus negative, 0.032. Yun. At ito yung ating H, baby. Na ilan to? Ilan ang H na yan? Kukunin natin sa ating calculator na allowed sa board exam. Ito yun. We have fraction, 300 over 8. Okay? Tapos, 0.018 plus 0.032. Tama ba? 0.018, 0.032, and that is our H. Ilan to in decimal? 1.875. 1.875. So, ang elevation ng M, meters to. Okay? Ito na yung required. Elevation of M ay equal to elevation sa PI, which is 465.92 plus 2 H. Yun yung sagot. Okay? 2 H, baby. So, 1.875 times 2, tapos plus 465.92. 465.92. And that is our answer. 469.67 exact. No, yun. 469.67. 469.67 meters. That is the answer. Now, dito no, i-discuss ko lang class yung hindi natin alam, assuming na hindi natin alam ang formula na yan. Kasi bihira to, board examination wise class, bihira actually to na lumalabas mga problems na mag-involve ng H. Meron din tulad nito class, past board kasi to. Pero rare to na occasions. So, ganito na. Kukunin natin yung H na yan, alamin natin yung vertical distance between the PC and the PI. We call that actually A, small letter A. Ito yung na distance ang binanggit natin class. Okay? Mag-draw tayo dito ng horizontal. Horizontal dyan. Tapos, ito na distance na to, we call this small letter B. Vertical distance to between the PC and the PT and the PI. Bakit ayaw mag-vertical tong aking position? Mag-vertical ka, bebe. Yan. We call this B. Dito naman, we call this A. Makuha natin yung A and B na yan by lang. Rise over run. Slope is rise over run. Ganun lang siya kasimple, no? Slope is rise over run. Ganito lang siya. Rise is A. Run is 150 kasi nasa gitna tayo, class. L over 2. And this is the slope. This is G1.
Ganun lang na. So, makuha natin class yung value ng A. Ang A therefore ay equal to G1 which is 0.032 times 150. So, yan class yung ating value ng A. Ilan to class na value ng A? 150 times, calculate ko na lang dito. Huwag na ako dyan sa pag-flash ng screen. Uy, na-off ko yung calculator. 0.032 times 150. That is equal to 4.8 meters. 4.8 meters. In the same manner, class, makuha rin mo rin yung B. Kasi ang B dito, class, ay slope, rise over run. B all over, L over 2 times the slope. So, magiging 0.018 times 150. Wala na akong space. Ayan na siya magbura. Dito natin ilagay para magkakaroon tayo ng space. Yan. Parang naubusan tayo ng space dito. Ang lawak pa kaya. B is 0.018 times 150. That is for the G2. Dito yun yung vertical distance ng line na to. Okay? So, magiging B natin is equal to 0.018 times 150 ay equal to 2.7. 2.7 meters. Now, kung mapansin mo, naka-create actually tayo ng trapezoid. Trapezoid yung na-create natin last time. Galing dito, tapos horizontal, tapos vertical, tapos meron kang inclined. Trapezoid yan, no? Ito, class, gitnang-gitna to ng trapezoid. Ibig sabihin, class, itong average, itong 2h na to na height, average to na A and B. So, makita mo agad dito. Yung class, actually, yung ginawa natin, kung hindi mo to isulat, class, actually, nag-derive tayo ng formula. Ito yung 2h natin. So, ito lang gamitin ko na kulay sa 2h. Ang 2h natin, class, is the average ng A and B. Kasi gitna siya A plus B all over 2. So, meron tayong A, meron tayong B. 4.8 yung A. Ang B naman ay 2.7 divided by 2 is equal to, ilan to class? Dito lang ako mag-calculate. 4.8 plus 2.7 divided by 2. Yan yun. 3.75. 3.75. Yun yung 2H. So, balik ka dito, class. Balik ka dito. After makuha natin to, babalik ka lang sa line na to. Bahin natin kulay. Babalik tayo sa line na to para makuha natin yung elevation ng M. Tingnan nyo, ang elevation ng M is the elevation of PI which is given 465.92 plus 2H. Plus 2H. Ito yun, 3.75. So, 465.92. 465.92. Nagawa na natin yan kanina. I-calculate ko lang uli. Plus 3.75 which is 2H. That is the answer. 469.67. Or ito yun, i-times to mo to. Okay? 1.875 bebe. Times to. Yun yun. 3.75. Nakuha. Ganun lang. Meron kang H. Sunod na tanong. Find the elevation of the lowest point. So, ang lowest point natin, class, approximately, lumagpas yan dito sa H. Kasi mas malapit yan sa kung saan yung may mas mababa na gitnang-gitna kasi to, di ba? So, saan banda ang at hindi ito ang lowest point kasi kung ito yung lowest point, pantay ang slope dito. Kung saan mababa ang slope in terms of absolute value, in terms of numero, class, okay, doon malapit yung lowest point. So, malapit siya dito sa mas banayad na slope. Kasi dito, ay mas steeper dito compared dito, class. Okay, so, mas malapit dito. Ibig sabihin, approximately, tawagin natin na nandito si lowest point. Sabihin natin nandito siya. Approximately nandyan. Tawagin natin to class na anong tawag natin dito? Letter B na lang, letter B. Ano ang point na yan? The lowest point natin, class, para malocate natin yan, no? Ang una kasi nating gagawin ay ilocate natin yan saan yan nag-act. Madali lang actually gawin yan. Ang pinaka mabilis gawin ay i-draw natin, class, yung grade diagram or slope diagram. Dito, class, no, sa surveying,
or sa parabolic curve, okay? Ang grade diagram actually ay linear. Change in grade kasi yan eh. Itong diagram ng mga grade from negative 3.2 hanggang sa positive 1.8. Linear ang pag-change niyan. Okay? So, ganito siya. Ganito yung grade niya. Saan tayo? Ito. Itong gamitin ko class. Or wag niyan. Tapos na yan na kulay. Ano bang kulay? Yung maraming kulay. Nakakalito din. Ito yan. Okay? Tapos ito yung lowest point natin. I-drop ko dyan. Ha? Bakit to dilaw? Itong pinindot ko ah. Yun yung zero grade. Kasi, kanyan eh, lowest point ang grade dyan horizontal, di ba? Kung horizontal, zero. Dito negative. Ibig sabihin class, dito siya. Negative siya dito eh. Anong kulay ba yun? Ito yata. Negative siya dito. 3.2. Diba? This is 0.032. Dito naman positive. Sabi natin dito siya. 0.018. Yun yun. Tapos i-connect natin ang straight line. Straight line yan. Nag-represent na yung change ng grade ng parabolic, ng parabola ay linear. Makita mo naman yung class kasi ang parabola, second degree, pag differentiate mo yan, first degree, that's why linear to. Linear yung change in grade, that's the first derivative ng parabola. Okay, yan. So, ang idea dito class no, kasi hinanapan tayo class ng elevation ng lowest point, tapos given to class na elevation ng PI, kukunin natin class yung ito, tapos minus nito na height, minus the vertical distance, plus pa na no, kasi aakyat tayo eh. From PI, nandito sa ilalim, akyat tayo dito sa PC. From PI to PC, ang difference in elevation niyan ay itong A. So, from PI plus PC. Tapos minus the vertical distance between PC and B. Pero madali lang class, no? Ito yung kagandahan sa grade diagram kasi ang konsepto niya, makinig ha, the vertical distance between 2 points on the curve dito ay equal to the area under the grade diagram. Na habol niyo yan? Uulitin ko class ha. The difference in elevation between 2 points on the curve. Dito sa curve, may itong point na to at saka itong point na to. Ano yung difference in elevation? Vertical distance nila na difference. Kukunin mo lang yung area of this grade diagram between these 2 points. So, kukunin natin ang area na to. Take note, horizontal to ha. Medyo kuan lang yung aking ka-drawing. Horizontal yan. Uy, nag-kuan pa. Mag-horizontal ka, bebe. Yan. So, triangle lang to class na area hanapin natin. So, ang importante lang natin dito, mahanap natin to na distance. We call this actually sa mga formulas S. Ito yung ating S1. So, ano ang S1 na yan? From the figure class, by proportion lang, no? S1 is to, dito tayo, S1 as to 0.032. 0.032 or G1 is equal to a total of 300. Bali, ang gagawin natin, itong triangle na to, S1 as to this one as 300 buo. 300 buo. Kung makita mo dito class pag proportion natin, ganito lang natin, no? Ano ko? 300 buo. Itong height na to ay 0.32 plus 0.018. So, magiging 0.032 plus 0.018. Okay? So, meron tayong S1 ngayon. Kuha na natin yung area. Kuha natin yung difference in elevation between the PC and B. Kung ano yung area ng triangle na to, yun yung vertical distance between these 2 points. The difference in elevation nila. Kuha, yun yung concept. So, tingnan natin sa ating calculator, baby. Tingnan natin ha. We have this fraction. 300. 300 times 0.032 all over 0.032 plus 0.018 and this is our difference in elevation. This is our S1, 192 meters. Solve na natin ngayon class
yung area, tawagin natin to na area 1 or the vertical distance actually to na between the PC and the B. Diretso na lang natin. Ano class yung elevation ng PC? Elevation of PC tayo. I think mas maganda dito kasi wala tong gamit ng space eh. Elevation of PC is equal to elevation of PI which is given 465.92 plus A. Ang A natin class nandito 4.8, na-solve na natin yan kanina. So ibig sabihin class, nandito tayo sa ating calcu, that will be 465.92 465.92 plus 4.8. 4.8. Boom! That is, ano yan? Daming numero yan. 470.72. This is 470.72 meters. That is our elevation ng PC. Tapos, ang elevation ng B, which is the lowest point, tinawag kasi natin siya na point B, elevation of the lowest point, which is we call that, tinawag natin na B ay equal to elevation ng PC, which is meron na tayo class. Hindi ko na isulat class. 470.72 minus, kasi bababa tayo, no? Minus this area. Uulitin ko class, the vertical distance between any two points on the parabolic curve ay equal to the area under the gray diagram. So, ang vertical distance nitong dalawa ay yung area nito na triangle. So, minus 1/2. Base is S1. Altitude is 0.032. 0.032. And that is our answer, elevation ng B. Yun yung sagot. 467.65. Tingnan natin kung tama tayo, class. 47.72 minus 0.5, that is 1/2, times S1. S1 is 192 times 0.032. 0.032. And that is our answer. Boom! Daming numero uli. 467.648. Yun yung sagot. 467.648 meters. Baby. Yun yung sagot natin. Last na tanong. Find the tangent offset of the find the tangent offset to the first quarter point on the curve. Pag sinabing tangent offset class, that is actually the distance, in this case, the vertical distance. Okay? The vertical distance between the tangent line and the point on the curve. Saang point on the curve? The first quarter point. So, ibig sabihin class, ang hinanap natin ay, kung ito yung first quarter point, kasi midpoint to class no dito na portion, ito midpoint to ng ating curve. First quarter point dito sa 75, dito yun na. So, maghanap tayo ng mas matingkad na kulay. Itong dilaw, dito tayo class. Yan. Yun yung ating first quarter point. Ito ay 75 na distance. 75 meters yan. Sulat ko dyan. Ang offset na hinanap class ay ito. Ito yung offset. Ano ang distance na to? Let us call that y. Okay? Can we solve for y? Kasi nasa gitna yan class, no? Ibig sabihin, vertically, gitnang-gitna din yan ng A. Itong distance na to class. Pareho lang kulay ko dito. Itong distance na to dito. Huwag yan. Mag-blue tayo. Blue. Ito. Itong distance na to, class. Itong distance na to ay kalahati ng A. That will be A over 2. O, wag na natin lagyan ng pa. A over 2 yan, class. So, meron kasi tayong A. Tapos minus this vertical distance nilang dalawa. Ito, ang vertical distance nilang dalawa, alam natin, class, ay yung area under the curve. Under the gray diagram pala. So, kung i-drop natin, class, doon sa gray diagram, okay? Tawagin nga natin, class, na point na yan na Q1. Itong point na to, tawagin natin na Q1. The first quarter point. So, itong gray dito, tawagin natin na GQ1. Okay, grade sa first quarter point. Ayos? So, kukunin lang natin yung vertical distance between the PC
and the Q1. Alam natin class, according to the principle, yun yung area na ito. Itong area ng portion between, under the grid diagram, between PC and Q1. So, yung area na to na natin. Pag makuha natin yan na area, tapos ang kaso, so makuha natin yan na area kasi meron natin yung 75. Pag makuha natin yung GQ1. What is GQ1? The grade diagram by proportion. GQ1 as to this distance. Okay, sulat ko lang dito guys. Ang kulay na gagamitin ko ay ito. GQ1. GQ1. As to horizontal, ang horizontal natin guys ay very clear. That is actually ilan to? S1 minus 75. S1 minus 75 is equal to ilan to class? Santa. Kung hindi tayo, kung ayaw natin class gumamit ng derived na value itong total height sa atin. Okay, total height. Vertical as to horizontal, vertical as to horizontal. Vertical natin is 0.018. Tapos plus 0.032. 0.032 all over horizontal 300, yun yung total line. In that way, naiwasan natin na gumamit tayo ng derived na S1 na value. Pwede rin gumamit ng S1 na value. Alam naman natin class na ang S1 ay tama. Sana yung S1 natin tama to eh. Huwag natin gamitin yung class, pahaba lang yan. Sure naman tayo na ang ating S1 ay tama. So meron tayong ito as this distance as 0.032. 032 as to S1. Okay? At meron na tayong S1 actually. So solve na natin na yung GQ1 or the grade of the first quarter point. The slope ng ating curve dyan sa first quarter point. Calculator ulit tayo. Ganyan. Uy, ibang lumabas. Yan yung ating calculator. So, tingnan natin to. We have that 0.032 times may 0 pa 0.32 times S1 times S1 192 yung ating S1. Sana yung aking open parenthesis times 192 minus 75. Tapos close parenthesis tayo para sikat. All over S1, 192. Yun yung ating grade. In decimal pa lang to class. 39 over 2,000. Sobrang 0.0195. 0.0195. 1.95% yung ating grade dyan. Okay. So, kuha na natin yung area nito na. Ang area niyan ay equal to, tingnan natin ha. Ang ating hinanap ay y. So, tingnan natin class yung area that will be, tawagin lang natin yung class na area 1 para may, ito. Ganitohin ang kung kulay. Parehas natin sa dot. So, ulitin ko class yung area 1 ay ito mismo na areas ha. Ito mismo na area, galing ito lang na trapezoid glass na maliit. Yun yung tinawag natin na area 1. Very clear yan ha. So, ang area 1 natin ay 1/2. Base is 75. 1/2 tapos 0.032 plus 0.0195. 0195. Yun. Kuha natin yung area 1. Ilan yan? Tingnan natin dito sa ating calcio. 0.5 times, ano yun? 0.5 times 75. That is a trapezoid times, open parenthesis, 0.032 plus 0.0195. Yung height ng GQ1. And this is the area 1. 309 over 160 in decimal. That is 1.93125. 1.93125 meters. And that is the vertical distance. Itong nakuha natin class na area 1, yun yung vertical distance between the PC and the Q1. Vertical distance nila. So, mayroon na tayong A. Kuha natin yung value ng Y. Ang value ng Y ay equal to A over 2 minus area 1. Diba? Ganun lang kasimple.
Kasi A over 2, ang vertical distance nila, tanggalin mo, y matira. Ang A is 4.8 divided by 2 minus area 1, 1.93125, and that is the answer. Okay, ilan to class? Calculate natin. Nandito na tayo, 4.8. Saan ka na? 2.4 na lang. Nandito na, 4.8 na lang. 4.8 over 2. 2.4. Tapos minus 1.93125. 9.1393. Hindi 13. 1, ano yan? 1.93125. Boom, tama ba? Chicken Joy. 15 over 32. Nako, 0.469. Tingnan natin. 0.46875. Tama talaga. 0.46875. 46875 meters. Okay. At dito nagtatapos ang ating talakayan sa ilan nakuha nyo sa set na to. Kung gusto mo class, ulitin mo lang no pag-take ang set na to, set 9, para masaya. Hashtag. At dito nagtatapos ang ating talakayan sa Mathematics, Surveying, and Transportation Engineering Set 9, Part 3. Buong set 9 na. Kasi ito yung last Part 3. Okay? Stop recording. Bye-bye!